So, ayun na nga mga idolo, mga bossing, mga tropa. Kamusta na kayo dyan? Welcome back na naman sa ating panibagong mabisang tutorial dito lamang sa ating mumunting channel. Lately, ang dami ko na namang mga nababasang mga comment and even mini-message nila ako privately sa aking mga social media account about sa kanilang GCash account na hindi ma-open. Paano nga ba daw ito i-fix or ma-solve tong ganitong problema? Yung mga nag-i-stop yung kanilang GCash kapag ka ito ay kanilang binubuksan, mga tropa. Hopefully, may paliwanag ko sa inyo ito ng mas malinaw ngayon sa abot ng aking makakaya. But before that, kung na-search mo lamang pala itong ating mumunting channel or bawa lamang sa ating mumunting channel, kung deserve kong makahingi sa ng subscribe, ayan, maraming salamat. I really appreciate that. Tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang ma-update sa ating mga susunod pang mga mabibisang mga content. Kung may time ka pa, palike na rin tong video na to. Malaking tulong yan, tropa, para sa kalalago ng ating mumunting channel. So, paano nga ba natin i-fix yung ayaw mag-open yung ating GCash application or may nakalagay doon or naka-indicate doon na GCash has stopped working. So, napakadali lang nun, mga tropa. Pupunta lamang tayo sa mismong setting ng ating Android phone, mga tropa, or ng ating smartphone. So pupunta lamang muna tayo sa ating setting. Yan, papatayin muna natin yung ating internet, then pupunta ka lamang sa setting para mahanap mo yung mismong root ng ating GCash application. Pagdating natin sa setting, kung may search box sa taas is hahanapin lang natin yung app manager, mga tropa. Kung wala naman, hanapin na lang natin dito sa other setting or sa more setting, mga tropa. So makikita mo yung more setting, itatap natin dyan, and then ang susunod natin itatap is yung application manager or app manager. So dyan natin titignan yung root ng ating GCash application. So yan, so naglo-loading siya, ayan, and then pagdating dito is nandito lahat ng application, yung ating tinatawag na root na application ng ating smartphone, mga tropa, or ng ating Android phone. So hahanapin lang natin dyan yung ating GCash. So ito siya, mga tropa, no? Then itatap lang natin yan, and then ang susunod natin dyan is pupunta tayo dito sa storage, mga tropa. So itatap lang natin yan para magawa natin ng paraan ma-solve or ma-resolve yung ating problema is i-clear natin yung data, mga tropa. So don't you worry, panigurado naman alam natin yung ating credential nung ating GCash. So clear lang natin yan, mga tropa, and then clear natin, and then pati yung catch, mga tropa, i-clear din natin yan, mga tropa. Yan, then antayin lang natin mag-take effect. Yan, babak natin ulit, mga tropa. So dapat, mga tropa, is naka 0 bytes na yung kanyang data, pati yung kanyang catch, mga tropa. So back lang natin, and then recheck natin ulit yung storage. So ayan, so meron na naman siyang 3.73 MB na data, mga tropa. So don't you worry, hindi yan problema. Then pupunta lamang tayo syempre sa ating Play Store, and then kukunin natin yung pinaka latest version ng GCash, mga tropa. So GCash, so open muna natin yung ating net. Yan, then babak tayo sa ating Play Store. Yan, then hanapin natin syempre yung ating GCash application, and then i-update lang natin sa latest update yung ating GCash application. Yan, then siguro mabilis naman mag-update ngayon, mabilis naman yung ating internet, so wait na lang natin. So medyo malaki nga yung ating update. Palagay ko kaya nagka-crash or nagkakaroon ng problema yung ating GCash nitong mga nakaraang araw. So marami akong natatanggap na mensahe tulad ng sinabi ko kanina, dahil may big update sila sa ating application, sa ating GCash application. So bago mo i-update, mga tropa, is pupunta nga tayo dun sa kanyang root folder at i-clear natin yung data, mga tropa. So para ang magiging ibig sabihin nun is magiging clean install or clean update yung ating gagawin, mga tropa. Yan, so yan, nag-update na siya. So 75%, so konti na lang, mga tropa. So bakit nga na ba natin clear yung data? Para syempre ang magiging epekto ng, mga tropa, is para siyang
clean reinstall ang mangyayari. So tulad ng sinabi ko kanina, alam naman natin yung ating credential, yung ating MPIN sa ating GCash. So malalagin pa rin natin ito ng maayos mga tropa. So yan, installing na siya mga tropa, and then pagkatapos nito mag-install is try nating i-open. Titingnan natin or ipapakita ko sa inyo na wala nang lalabas na command doon na has stop, yung mga nakalagay na has stop or stop working mga tropa. So yan, installing na. So wait na lang natin saglit. Ayan, so kung nakarating ka rin, kung nandito pa rin hanggang ngayon sa ating video, kung pwede mong i-share itong ating video ngayon sa ating mga tropa, malaking tulong yan para sa ating mumunting channel mga tropa. So wait na lang nating ma-install, and then papakita ko sa inyo na working na ulit yung ating GCash application. Tulad ng sinabi ko kanina, baka nitong mga nakarang araw is may malaking update. So tama nga yung hula ko. So 170 MB nga yung kanilang update dito sa ating GCash application. So okay na siya. So try nating i-open mga tropa yung ating GCash. So PayPal. So try lang natin i-open at papakita ko sa inyo. So ito, take note pala mga tropa, kapag tinap nyo yung inyong mga GCash application is one tap lang natin, isang tap lang yung pag tatap natin para hindi naman malito yung ating system mga tropa. So yan, okay lang natin yung mga tropa. So allow lang natin yan. So allow din natin yan. Yan, allow din natin. So yan, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, clean install na ang nangyari dito sa ating GCash application. Then ilalagin mo lang mga tropa yung inyong GCash, and then yan, wala kang makikitang aberya or something na not working. So walang command na ganun mga tropa. So hopefully nakatulong tayo ngayon sa ating video mga tropa. Kita-kits tayo taas sa ating mga susunod pang mga content, mga video mga tropa.